Opo. Oo. Sige, kapatid na John Di Maano, ano po ang inyong katanungan? Malinaw po ba ang boses ko na naririnig ng maayos? Opo, malinaw po. Opo, salamat po sa Diyos. Ito po, maraming gumugulo. Dati rambol sa isip ko. Kaya lagi akong may tanong, bakit ganire, bakit ganon? Ganon nga. Kaya, ayun, salamat sa Diyos at pwede ko maitanong sa'yo. Kasi po, natatak na sa akin, sa isip ko, natutunan, at ito, ayaw kong alisin sa isipan ko. Na ang tunay na Diyos ay Espiritu at hindi nagbabago o nag-iiba o mamamatay o magiging tao. Dito po papasok ang tanong. Dahil nga siya tunay na Diyos, hindi siya pwede magbago o mag-iba o magiging laman at dugo na gaya ng tao o pwede mamatay. Dahil ang tunay na Diyos, Espiritu. Kaya nabuo ang marami kong tanong sa pagsasaliksik, sa pagsisiyasat. Kasi, ako po, 23 years sa MCGI. Magpalipat-lipat man ako ng relihiyon. Iisa ang turo. Nung nasa MCGI ako, yun din ang turo galing sa pinanggalingan kong relihiyon kung ang pag-uusapan ay sa Kristo na Diyos na Espiritu. Ito po ang tanong. Ano po ba ang revelation ng Diyos sa Kristo at kalagayan ni Kristo? Dahil ang pinanggalingan kong sekta na MCGI at lahat ng sekta naniniwala si Kristo ay Diyos. At naniniwala din sila na si Kristo ay napako sa krus at namatay. At ang sugo ng Kristo ay umalis at babalik sa wakas ng mundo. At kung totoo na naniniwala ang lahat ng sekta na ang Kristo ay Diyos at Espiritu, pumasok sa akin ang duda, bakit namatay? At si Satanas na Espiritu din na gaya niya ay napatay, ay hindi mapatay at hindi mapaalis. Samantalang ang Kristo, pinaniniwala nila sa tao na Diyos, Espiritu. Bakit pinaniniwala din nila na namatay sa krus, naging laman at dugo? Ito pa po, kasi hayag to sa lahat sa mga sugo-sugo kuno. Kayo po ba ay nagpapakilalang sugo kaya din ng ibang sekta? Ayan lang po, medyo napahaba. Salamat sa Diyos, sana'y pagsagaan niyo. Mga kapatid, salamat po sa Diyos. Ayan, kapatid na John Di Maano. Alam nyo po, yung katanungan po na yan, isang napakalalim po na katanungan tungkol po sa kalagayan, di ba, ng Jesus at Kristo, kapatid na John. Yan po ay pinagsama, pinaghalo po kasi yan ng napakaraming pananampalataya, mga kapatid. Di ba? Ang Ama, kapatid na John Di Maano, no? Ang Ama, si Kristo din daw yun. Si Kristo, yun din daw ang Ama. Pagdating naman kay Kristo at Jesus, kapatid na John, si Jesus, si Kristo din yun. Di ba? Ayun, si Kristo, yun din si Jesus. So, pinag-isa nilang lahat yan, mga kapatid. Kaya, ang nangyari nung patayin ngayon yung tao, kapatid na John Di Maano, namatay pati ang Kristong Espiritu. Kapatid na John. Di ba? Mga kapatid, yung paniniwala po nila na si Kristo ay Diyos, namatay ang Diyos. Kasi pinagsama po yung Jesus
Di ba? Pinag-isa lang, kapatid na Jun, di maano. Kaya, nung patayin ngayon yung katawan na si Jesus, yung katawang lupa na si Jesus, di namatay din ang Kristong Espiritu nasa loob ng katawan na yun. Mga kapatid, kaya ang nangyari, kapatid na Jun, umalis ngayon. Di ba? Napaalis nila ngayon ang Kristo. Di ba? Samantala, kapatid na Jun, di maano, napakaganda po ng inyong katanungan. Samantalang si Satanas, Espiritu din, di ba? Pero hindi nila mapatay o mapaalis. Samantalang yung sugo na tagapagligtas, kapatid na Jun, di ba? Ngayon ang dapat hindi umalis. Bakit? Tagapagligtas ni sugo. Sugong walang kamatayan pero napaalis ng paniniwala. Napaalis ng isip ng mga tao. Mga kapatid, at ito nakakalungkot, kapatid na John, hanggang sa kasalukuyan, sa napakaraming pananampalataya, hindi pa po nakabalik si Kristo. Kapatid na John, ayon sa revelation po ng Diyos, ganito mga kapatid, wag nating paghaluin si Jesus at si Kristo para di kasamang mamatay ang pinaniniwalaan nilang Diyos. Mga kapatid, ayon sa revelation ng Diyos, ang malaking pagkalito ay nagsisimula kapag pinag-isa sa kahulugan ang taong si Jesus at ang Kristong Espiritu, mga kapatid. Di ba, mga kapatid? Doon nagkaroon ng malaking kalituhan ng mundo, mga kapatid. Pag pinaghalo ito, kapag sinabing si Kristo ay Diyos, pero namatay si Kristo, lumilitaw ang tanong, paano mamamatay ang Diyos kung ang Diyos ay walang kamatayan? Di ba ganon, mga kapatid? Ayun, kapatid na John, ang Diyos ay Espiritu. Basahin natin sa 4:24 ng Juan, kapatid na Rico. Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun, mga kapatid, ang Diyos, maliwanag yan, mga kapatid. Ang Diyos ay Espiritu. Kapatid na Rico, Amen. kung ikaw ay sa Diyos, kapatid na Rico, papaano mo siya sasambahin? Sa Espiritu po. Sasambahin mo siya sa Espiritu. Amen. Kapatid na Rico, ano pa? At katotohanan. Dapat, kapatid na Rico, hindi sa katha. Amen. Hindi mo sasambahin yung Espiritu sa katha, sa tradisyon, kapatid na Rico. Amen. Ayun, sa hula-hula ng tao, kapatid na Rico. Tama po. Amen. Na wala namang katotohanan, mga kapatid. Yes. Nasaan ang unang langit, kapatid na Rico? Ayan, paglabas. Paglabas mo ng pintuan, pag tingala mo, unang langit, katotohanan ba talaga yan? Hindi po yan. Hindi yung katotohanan, mga kapatid. Basa, kapatid na Rico. 17, 20 hanggang 21 ng Lucas. 7. At palibhasay, tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita.
Ayun, tuloy mo sa 21, kapatid na Rico. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Kapatid na Rico, unang langit ba yang nakikita? Hindi po. Ay hindi yan ang katotohanan ng unang langit, kapatid na Rico. Tama po. Maliwanag sa 20, pakibalik. Pakibalik sa 20. At palibhas ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Yang una, kapatid na Rico, na langit na sinasabi na pinaniniwalaan nila, nakikita ba o hindi nakikita? Nakikita po. O di hindi yan ang unang kaharian. Tama. Amen. Opo. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Yes. Tuloy sa 21, kapatid na Rico, ni sabihin man nila, ang unang langit, ito, narito, yan, yung alapaap. Ay, hindi, kapatid na Rico. Hindi mo dapat paniniwalaan. O naririyan sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Amen. Ano, kapatid na Rico? Ano naman gagawin niya doon sa alapaap, kapatid na Rico? Wala po. Tingin lang yun. Kapatid na Rico, ano na gagawin niya doon sa alapaap? Tapos ito pa, nasa na ikalawang langit? Pag nakatagos ka dito sa ating mundo. Kapatid na Rico, ayun, nandun ang ikalawang langit. Kapatid na Rico, natumbok ba nila kung saan matatagpuan? Hindi po. Wala rin, mga kapatid. Nagkamatay din ang lahat ng nag-aaral. Tama po. Mga iskulan na nag-aaral, kapatid na Rico, ng mga kasulatan na yan. Nagkamatay din, hindi rin nila yan natagpuan, kapatid na Rico. Eh, yung ikatlong langit, pag naabot na yung ikalawa, kapatid na Rico, yun na raw ang ikatlong langit. Eh di, kung hindi maabot yung ikalawa, eh di sobrang napakalayo yung ikatlo. Di ang layo pala ng Diyos. Malayo ba talaga ang Diyos, kapatid na Rico? Hindi po. Malapit. Napakalapit. Malayo ba talaga ang Diyos, mga kapatid? Napakalapit po. Mga kapatid, kung nasaan ang anak, di ba? Naroon ang ama. Di ba sinasabi, mga kapatid, pagka iniibig mo, kapatid na Rico, iniibig mo ang Kristo, iibigin ng ama. Di ba, mga kapatid? Amen. Pag inibig ng ama, mga kapatid, anong mangyayari, kapatid na Rico? Tatahan ngayon si Kristo kasama ang ama. Saan, mga kapatid? Saan tatahan, kapatid na Rico? So po. Sa malayong langit na sinasabi nila. Malapit po. Kapatid na Rico? Hindi po doon. Sobrang layo ba talaga ng Diyos o sobrang lapit, kapatid na Rico, sa tao? Napakalapit po sa tao. Sobrang. Sobrang lapit, mga kapatid. Amen. Sobrang lapit. Kapatid na Jun Di Maano, sa inyong pananaw ngayon sa kasalukuyan, napakalayo ba ng Diyos sa'yo? Malapit po, kapatid. Malapit. Basahin natin 14:23 ng Juan. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya ay iibigin ng aking ama, at kami pasasa kanya, at siya ay gagawin naming aming tahanan. Siya'y gagawin naming aming tahanan. Amen. Napakaliwanag, mga kapatid. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking ama, at kami, si Kristo, kapatid na Rico, Amen. at ang ama, ay siya'y gagawin naming aming tahanan. Kapatid na Rico, Po.
Mhm. Di ba? Amen. Balik nyo po dyan sa 17:20 hanggang 21 ng Lucas. At palibasa ay tinatanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila. At sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Tuloy sa 21, ni sabihin man nila, nariyan sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Sipin mo, kapatid na Rico, Mhm. nasaan ang kaharian ng Diyos? Nasaan ang ikatlong langit, kapatid na Rico? Nasa loob ninyo. Amen. Nasaan ang ikalawang langit? Nasa loob din po. Nasa loob ninyo. Amen. Opo. Nasaan ang unang langit? Nasa loob po nung tao. Nasa loob ninyo. Ayun, Tao. inasan yung tatlong langit, kapatid na Rico? Nandun din po, yun po ang tahanan. Ayun, di sama-sama ngayon yung ikatlo, ikalawa at una. Kapatid Amen. na Rico, may gagawin ba sila, kapatid na Rico, sa mundo? Opo, meron. Yun ang pinaka-perfect na langit, kapatid na Rico. Mhm. Hindi yung sobrang layo ng Diyos sa tao. Mhm. Yes. Panliligaw yan ng mga tao, mga kapatid. Yes, tama po. Di ba, mga kapatid? Amen. Ayun. Anong sabi sa 4:24 ng Juan? Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi laman at dugo. Ang Kanyang pagka-Diyos ay hindi nakabatay sa katawang pisikal, mga kapatid. Mhm. Kaya sa pananaw na ito, kung si Kristo ay mula sa Diyos at Espiritu, hindi dapat ipaghalo ang kanyang pagka-espiritu sa katawang tao ni Jesus, mga kapatid. Yes. Ang Diyos ay walang kamatayan. Di ba ganon, kapatid na John? Mhm. Di ba yun din ang ating paniniwala? Ang Diyos walang kamatayan. Sais ng unang Timoteo, kapatid na Rico, pasuyo. Na siya lamang ang walang kamatayan. Na siya lamang ang walang kamatayan. Amen. Tuloy mo, kapatid na Rico. Nanananahan sa liwanag. Nananahan sa liwanag na di malapitan. Tuloy mo. Na di nakita ng sino mang Na tao. di nakita ng sino man. Nakita ba nila si Kristo personal? Hindi po. Ang nakita nila si Jesus. Yes. Yung ginamit na Amen. katawan. Amen. Pero yung nasa loob ng Jesus, kapatid na Rico, hindi nila nakikita yon. Paano nilang napatay yun? Tama po. Kapatid na Rico, Yes. Tama. di ba? Umakikita man. Mhm. Sumakan niya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Siya nawa. Mhm. Ito ang malaking tanong ngayon, kapatid na Rico. Mhm. Kung ang Diyos ay walang kamatayan, paanong masasabing namatay ang Diyos, kapatid na Jun? Mhm. Tama. Mhm. Di ba, mga kapatid? Ang kamatayan, mga kapatid, ay nangyayari sa katawang laman. Kaya ang namatay sa krus, maliwanag, kapatid na Rico, hindi ang pinahiran. Amen. Kapatid na Rico, hindi Amen. ang pinahiran. Amen. Mga Opo. kapatid, kaya ang namatay sa krus ay ang taong si Jesus, Mhm. ang katawang laman na Hmm. ipinako at namatay si Jesus, yun ang namatay. Mhm. Hindi ang Kristo. Tama po. Opo. Mga kapatid na Rico, bangungot sa kanilang lahat yan, mga kapatid. Isang malaking bangungot. Mhm. Yes. Kapatid na Rico, isang bangungot at panaginip na walang katotohanan Mhm. na pinaniniwalaan ng napakaraming tao sa mundo. Mhm. Na Yes. nag-aakala ang marami, kapatid na Rico, sila na ang nasa tama, sila lang tunay, kapatid na Rico. Akala lang nila yun. Tama. Opo. Di ba, mga kapatid? Yes. Makinig Amen. tayo, hindi nangangahulugang namatay ang Espiritu ng Diyos. Hindi namatay, mga kapatid. Kung paniniwalaan yung namatay ang Espiritu ng
Di ba? Ganon, kapatid na Rico? Yes, opo. Amen. Uy, naniniwala ka pala. Di ba, kapatid na Rico? Naniniwala pala. Di ba? Na ang Kristo, Espiritu. Ang Espiritu walang kamatayan. E di si Satanas, Espiritu din. Nakarapat dapat umalis. Nakarapat dapat mamatay, kapatid na Rico. Opo. Eh bakit ang Kristo na Espiritu ang napatay ng mga tao? Ba't hindi nilang magawa patayin si Satanas at paalisin? Tama. Kasi sila ang magpapanggap na sila ang sugo. Tama. Sila yung papalit, kapatid na Rico. Habang nililinlang nila ang isip ng mga tao, kapatid na Rico, sila ngayon ang ituturing bilang sugo sa panahon ngayon. Opo. Ano mga kapatid? Yes. Kapatid na Rico? Oh. Yes po. Sugo ba ako, kapatid na Rico? Hindi po. Ha? Hindi po, si Kristo lang po ang sugo. Oo, di ba mga kapatid? Itinuturo ba dito na sugo? Si Jun Alcorjon, si Brother John? Hindi po Hindi mga po. kapatid. Yes, hindi. Maliit na kasangkapan lamang ako mga kapatid. Amen. Ang turo ko'y hindi akin, kapatid na Rico. Katunayan, di nga ako nakapag-aral eh. Tama po. Kapatid na Rico, ng mataas na antas ng pag-aaral, kapatid na Rico. Yes. Di ba? Mga kapatid, ano pa katunayan, kapatid na Rico? Sabi ng iba, paano nakakapangaral yan? Hindi nga yan nag-aaral ng pagkapastor. Ano, kapatid na Rico? Opo, tama. Di ba? Ganon, kapatid na Rico? Yes po, opo. Ayun, mga kapatid. Paano nga yun? Magsugo-sugo ka dyan. Kaya nga, ayon sa revelation ng Diyos, itanong mo, revelation ng Diyos ang sasagot. Amen. Hindi si Alcorjon ang sasagot. Yes, amen. Opo. Mga kapatid, di ba? Hindi, itanong mo kay Alcorjon. Hindi, mga kapatid. Di ba? Yes, opo. Di ba? Mga kapatid, Yes, walang po. ganun. Tama. Di ba? Lahat ng tao kasangkapan. Kapatid na Rico, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ang sugo. Inutusan ka ng sugo, kapatid na Rico. O sabihin natin, literal, sinugo ka. Inutusan ka, kapatid na Rico. Opo. Sasabihin mo ba doon sa pinagsuguan sa'yo, ikaw na ang sugo? Hindi po. Nakakahiya naman. Nakakahiya naman, kapatid na Rico. Opo. Diba? Ang talagang sugo, si Kristo lang, mga kapatid. Amen. Ang sugo, walang kamatayan yun. Amen. Paanong nagiging sugo ang namamatay? Maliit kang kasangkapan sa panahon mo. Pag namatay ka na kinakasangkapan, ang sugo kailanman ay walang kamatayan. Amen. Pinatay lang yan ng pananampalataya at pag-iisip ng mga tao. Bakit, mga kapatid? Yun ang sinasaksak sa utak ng mga walang malay. Pati abogado, naluko nila. Yes. Opo. Tama. Di ba? Ganon, mga kapatid? Yes. Di ba? Si Jesus ay tao. Gawa 2:22. Pasuyo, kapatid na rin. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na nataga Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Ayun, mga kapatid. Malinaw, mga kapatid. Ang pagkakalarawan, si Jesus ay lalaki, tao, kapatid na Rico. May katawan siya. Amen. Opo. Nagutom, nauhaw, nasaktan, mga kapatid. Yes. Di ba? Dumugo at namatay ang kanyang katawan. Kaya wag agad ipantay ang kamatayan ng katawan ni Jesus sa pagkamatay ng Diyos. Kapatid na Rico, Opo. Tama.
Diba ganon, kapatid na John? Mhm. May isipin, kapatid na Rico, nung mamatay si Jesus na tao, pati espiritu na matay, patayin nyo na rin si Satanas. Yan ang hamon ko sa inyong lahat. Yes. Opo. Tama. Di ba? Kinakaya-kaya nyong patayin sa utak ng mga tao ang Kristo na itinuturing yung Diyos. Di kaya nyong patayin. Patayin nyo rin si Satanas. Paalisin nyo rin. Sige, yan ang hamon ko sa inyo. Pag nagawa nyo yan, pahayag na ako ang Kristo na matay. Diba? Ganon mga kapatid? Yes. Opo. Ayan, ang Kristo ay nanahan sa tao. 2 Korinto ng 5:19, kapatid na Rico, pasuyo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkakatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Ayun mga kapatid. At sinabi rin sa Juan 10 ng 14, 10 ng Juan, kapatid na Rico, pasuyo. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Kapatid na Rico, linawin natin to. Sino ang nagsalita? Si Jesus po. Si Jesus ang nagsalita. Kapatid na Rico, baka bunganga lang ni Jesus ang nakita nila. Opo. Pero ang maliwanag diyang, kapatid na Rico, ang nagsalita diyang, kapatid na Rico, hindi mo pwede ilagay yan, kapatid na Rico, na si Jesus mismo ang nagsalita. Opo. Hindi mismo tao ang nagsalita dyan. Ang nagsalita dyan, yung nasa loob ng tao, si Kristo mismo yun. Amen. Yun ang maliwanag dyan, mga kapatid. Yes. Hindi kabaga nananampalataya. Ang nakikita nila si Jesus. Pero yung talagang nagsasalita, yung nasa loob ni Jesus. Amen. Si Kristo yun. Hindi kabaga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Amen. Saan nakatahan ng Kristo, kapatid na Rico? Saan nakatahan ng Kristo? Sa Ama po. Ang Ama nakatahan kay Kristo. Ang Kristo saan nakatahan? Doon po. Nakatahan din sa Ama. Ngayon, kapatid na Rico, eto na ngayon, mangangaral ang Kristo. Magsasalita ang Kristo, magpapahayag ang Kristo, magtuturo ng katwiran ng Kristo. Saan tatahan para mapangaralan ng mga tao? Doon po, sa ikatlong langit. O di sa ikatlong langit, di nagsama-sama ang tatlong langit. Amen. Opo. Ba mga kapatid? Amen. Nakakasunod ba mga kapatid? Di naman maintindihan to mga sarado. Di ba? Tama. Mga kapatid, o yung mga nagkukumin-kumin dyan, kapatid na Rico, sagutin nyo to. Sagutin nyo to. Hindi yung kumin-kumin ka dyan. Sagutin mo to. Ganon lang yan, mga kapatid. Yes. Pamaliin mo tong katwiran na to. Sige. Ganon lang. Di ba, kapatid na Rico? Amen. Opo. Ayan, dito makikita ang hiwaga ng pananahan, mga kapatid. Ang Espiritu ay maaaring manahan at gumawa sa pamamagitan ng tao na hindi nagiging laman ang Diyos sa kanyang likas. Halimbawa, mga kapatid, kung ang liwanag ng araw ay pumasok sa isang bahay, mga kapatid, sa pamamagitan ng bintana, hindi ibig sabihin na ang bintana ay siya na rin ang araw. Tama. Mga kapatid, ganito rin ang pagkakaiba ng taong pinananahanan at ng espiritong nananahan. Di ba, mga kapatid? Yes. Amen. Opo. Yung araw, kapatid na Rico, yung araw, yung liwanag ng araw ay pumasok sa isang bahay.
sa pamamagitan gamit ang bintana, mga kapatid. Opo. Di ba? Ibig sabihin na ba nun, kapatid na Rico? Dahil ang araw, yung liwanag nakapasok sa bahay, dahil sa bintana, ibig sabihin yung bintana, yun na rin yung araw. Hindi po. Ganun. Tapos, nung mawala yung bintana, nawala na rin yung araw. O, yan ang pagkaunawa ng maraming tao, kapatid na Rico. Ganun po. Di ba? Nanahan ng espiritu doon sa katawang tao. Nung mamatay ngayon, yung katawang tao, kapatid na Rico, dahil nanahan ng espiritu doon sa katawang tao, di ba? Di nung namatay ngayon, yung katawang tao, abay sinama na ring patayin ng Kristo. Tindi ng mga ito. Ano, kapatid na Rico? Payag ka, kapatid na Rico, nung mawala ang bintana, nung matanggal ang bintana, natanggal na rin ang araw. Hindi po. Nandun pa yung araw kahit wala. Ginamit lang naman ang bintana para makapasok liliwanag eh. Amen. Opo. Kapatid na Rico, ginamit lang yung katawan ni Jesus para makapasok, makapagturo ang Espiritu ng Kristo. Amen. Kapatid na Rico, sa mga tao. Di ba ganon, mga kapatid? Amen. Nung patayin ngayon ang Jesus, kapatid na Rico, ba't itinamay nila ang Kristo na matay din? O kaya ngayon kapatid, naniniwala kami, si Kristo ay Diyos. Pinaglalaban sa Facebook, kapatid na Rico. Opo. Pinaglalaban nila, si Kristo Diyos, Diyos si Kristo Diyos. Tapos, naniniwala pala kayong Diyos si Kristo. Tapos, namatay ang Diyos ninyo. Tapos, naniniwala, kapatid na Rico, ang Diyos hindi daw nagbabago. Tapos, naging sanggol. Tapos, naging tao, kapatid na Rico. Tapos, bumalik ngayon sa pagka-Diyos. Anong klaseng katwiran nitong mga ito? Nag-iisip ba talaga ito? Pati mga abogado, mga doktor dyan, naluko eh. Opo. Naintindihan ba, mga kapatid? Yes. Opo. O makinig tayo, mga kapatid, ng mabuti. Ang katawan ay maaaring patayin, ngunit hindi ang espiritu. 10:28 ng Mateo, pasuyo. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakapapatay sa kaluluwa. Kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Kita nyo, mga kapatid? Di ba? Ang kayang patayin ng tao ay ang katawan. Tama po. Kapatid na Rico. Amen. Di ba? Sipin mo, espiritu, kapatid na Rico. Di ba? Parang, alam mo, kapatid na Rico, ang Diyos hindi nagbabago, ang Diyos hindi nagbabago kailanman. Noon, ngayon, magpakailanman. Tapos, naging sanggol. Naku, kapatid na Rico. Paano kaya nila sasagutin yan? Kapatid na John. Kapatid na John, paano kaya nila sasagutin yan? Paano nila iiwasan yan? Di ba, mga kapatid? Di ba? Kaya na. Ayun, kapatid na John. Kaya. Opo. Sa mga, bagamat ako'y may ka-idea na, naturuan na, pero lalong naglinaw at natatak. Palagay ko talagang magigiba sa ganitong tanong na iikot sa kalagayan ng Kristo. Parang naisip ko tuloy yung nabiguan na buong mundo kasi iisa ang paniniwala. Saan ka man pumuntang sekta, iisa ang paniniwala. Ngayon, yung paniniwala na yan mali. Nabiguan talaga. Paano nila sasagutin ang ganyang katanungan regarding sa kalagayan ng Kristo na kanilang pinaniwalaan? Parang sabi nga ni Soriano dati, magpatong-patong na kayo. Ngayon, sa ganitong punto, naglipat, buhatong malis ako sa NCGI, nag-research, kasi bagabag din ako eh. Parang hindi pwede sa tao, walang salita ng Diyos. Patuloy na nagbasa sa loob ng 23 taon. Sige, basa, sige, saliksik. Kahit nandoon na ako, kahit wala, hindi ako nagpapalik. O sa liksik. Ngayon,
ako sa Katoliko, yun din pala, wala din si regarding na ang Kristo naging tao. May maliit na Kristo, santo ni Katolik. Pero sa CTI, sa ibang ipat pala, ganun din. Nagkatawang tao. Kristo, dugo. Ang dugo, ipinatubos daw sa akin. Nagkakaroon ng maraming kalituhan, tanungan, bakit Kristo may lamang nagdugo? Alin ba ang aking panipalahan? Kaya, ito sa tanong na to, ilang minutong sa mag-iba ang patiwala, matigas na lang ang ulo dalagan. Pero sa tulong ng Diyos, hindi ito na marami dapat paniwalaan. Ganito pala ang dapat maging paglilina. Ganito pala ang dapat magkaroon ng malaking kaps. Maging sa puntaan na hindi naman natin sinisira. Susok, ang mga hindi ito bigkas siya. Kaya, at saka kinauukulan sa Diyos, revise nyo yan. Kasi pag buong mundong aklat yan. Kaya siguro, simula noon hanggang ngayon, ibang tao, hindi nagkaroon ng kaayusan o kapayapaan. Ang tao nagkaroon ng kalituhan. Bagamat sumusunod, may nasa budhing tanong na hindi talaga nila masumpungan hanggang ngayon. Pero sa awa at tulong ng Diyos, sa narinig kong sagot, at patuloy na sasagutin pa, linaw, napakatatag. Yun nga, kahit magpatong-patong sila, sagutin nila. Ayun pa lang po, masabi ko, Brajon, mamaya ulit. Ayun, kapatid na John. Salamat po sa Diyos. Ayan, mga kapatid. Di ba? Ang kayang patayin ng tao ay ang katawan. Kaya nang ipako at patayin si Jesus, ang pinatay ay ang katawang tao. Sa pananaw na ito, mga kapatid, hindi nila napatay ang Diyos at hindi nila napatay ang Kristong Espiritu. Amen. Ang pako ay tumatagos sa laman. Ang sibat ay tumatagos sa laman. Ang dugong dumaloy ay dugo ng tao. Ang katawang namatay ay katawan ng tao, mga kapatid. Kung Espiritu si Kristo, bakit ipalalagay na namatay siya? Dito papasok ang isang matinding katwiran, mga kapatid. Sa 12 ng Efeso, kapatid na Rico. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ayun, mga kapatid, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol, sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan, mga kapatid. Kung kinikilala nating may mga espiritong masama na hindi mo mapapatay sa pamamagitan ng pako, espada o krus, bakit nating intindihin ang Espiritu ng Diyos ay namatay dahil namatay ang katawang kanyang pinananahanan. Si Satanas din, kapatid na Diyon, marami ring katawang pinananahanan. Ba't nagkamatay yung mga katawan, hindi nadamay si Satanas? Oo nga.
Di ba mga kapatid? Abay, mga kapatid, kung kinikilala nating may mga espiritong masama, meron ba talagang espiritong masama Opo, meron. na hindi mo mapapatay, kapatid na Rico, sa pamamagitan ng pako? Meron po. Opo. Espada, Yes po. krus, Meron. di ba? Bakit nating paniniwalaan, ba't nating iintindihin ang espiritu ng Diyos ay namatay? Di ba dapat ang mauna yung espiritu ng masama, hindi espiritu ng Diyos? Tama po. Unfair, kapatid na Jun. Unfair sa Diyos ang paniniwala nitong mga ito na nagkakala na sila ang tama. Nakakahiyang pananampalataya. Yes. Opo. Di ba mga kapatid? Amen. Nakakasunod ba tayo mga kapatid? Mas makapangyarihan ba ang kamatayan ng laman kaysa espiritu ng Diyos? Hindi po. Sipin mo, espiritu ng Diyos na patay ng laman. Tindi ng mga pag-iisip nitong mga ito, kapatid na Rico. Ganun. Ano kapatid na Rico, naluko ka rin ba? Opo. O ilang taon ka naluko? Haba din po. 35 years. 35 years kang naluko. Si kapatid na John, ilang taong naluko niyan? Nako, buhat nung umalis ako sa Kapatid na John. Kapatid na John. ako, Ilang taon na po ba kayo ngayon? 58 po. 58. Ilang years na po kayo dito sa samahan? Bago lang po, buwan pa lang. Di 58 years din kayong naluko. Kabayo po. Hindi ko po ikinahihila yun. Inarapan ko naman ngayon kahit buwan pa lang. Di ba? Lamang ko katotohanan. Di ba? Ganon mga kapatid. Ayan mga kapatid. Mas makapangyarihan ba ang kamatayan ng laman kaysa espiritu ng Diyos? Hindi po. Hindi mga kapatid. Yes, Ang hindi. Diyos ay hindi nagbabago. Malinaw, mababasa sa 3:6 ng Malakyas, kapatid na Rico. Sapagkat ako, ang Panginoon, Ay hindi nagbabago. Amen. Tuloy mo, kapatid na Rico. Kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi Hindi na nga uubos, mga kapatid. Amen. Diba, mga kapatid? At basahin natin sa 13:8 ng Hebreo, kapatid na Rico. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Magpakailan naman pala, kapatid na Rico. Nagbago ba? Hindi po. Iba't naging sanggol? Iba't naging tao? Iba't namatay? Di lalabas, nagbago, di mali. Tama po. Di mali ito ngayon, kapatid na Rico. Yes. Di ba? Ganon, mga kapatid. Tama po. O makinig tayo ng mabuti, mga kapatid. Kaya sa interpretasyong ito, ang pagpapakita ng Diyos sa pamamagitan ng tao ay hindi nangangahulugang nagbago ang likas ng Diyos at naging mortal na laman, mga kapatid. Ang tao, ang kasangkapan, ang espiritu ang nananahan at gumagawa. Malinaw yan, mga kapatid. Huwag paghaluin ang pinananahanan at ang nananahan na parang isa lang sila. Mali! Di katwiranan nyo ito. Public naman ito. Nasa Facebook to nasa YouTube to Di ba, mga kapatid? Yes. Sagutin nila to, kapatid na Rico. Yes po. Di ba, mga kapatid? Pamaliin nila ito. Di ba? Ganito na lang, kapatid na Rico. Ganito na lang ang paraan ng katwiranan. Di ba, mga kapatid? O, baba natin, kapatid na Rico, katwiran ng katotohanan. Di pamalian nila. Tama po, ganun. Di ba? Ganon, mga kapatid. Yes. Makinig ng mabuti. Huwag paghaluin ang pinanahanan at ang nananahan. Pag pinahalo ito, kapatid na Rico, papasok sa utak nila, namatay ang Kristo. Ganun po. Di ba? Yung nagpatay kay Kristo, kapatid na Rico, isip ng tao. Nung pinaghalo nila
yung Jesus na katawan, na laman, kapatid na Rico. Nung pinag-isa nila ngayon yung laman at espiritu, yung espiritu naging tao. Nung patayin ang laman ni Jesus, namatay ang Kristo. Totoo ba talagang namatay ang Kristo, mga kapatid? Hindi O po. namatay ng pananampalataya? Sa Pinatay ng pananampalataya, pinatay ng pag-iisip. Pero ang katotohanan, magpakailanman, ang Diyos walang kamatayan. Amen. Opo. Yan ang katotohanan dyan, mga kapatid. Ito ang pinakasentro, mga kapatid. Si Jesus, ang taong pinananahanan. Si Kristo, ang Espiritong mula sa Diyos, na nananahan, na gumawa sa pamamagitan, mga kapatid, niya. Diba? Kapag pinaghalo ang dalawa ng walang pagkakaiba, doon nabubuo ang tanong, kung namatay si Jesus, namatay din ba ang Diyos? Hindi po. Ay, pag ang Diyos mo namatay, kapatid na Rico, confirm ang tinuturing mong Diyos, tao. Tama po, ganun. Hindi espiritu ng katotohanan. Yes, tama. Ang sinasamba mong Diyos, kapatid na Rico, tao. Oo. Ganun po. Wala rin silang pinagkaiba, kapatid na Rico, na ang Kristo nila tao. Parehas lang sila. Ganun po. Diba ganon, mga kapatid? Yes. Amen. Ayan, ngunit kung malinaw ang pagkakaiba ng katawan at espiritu, hindi kailangang sabihing namatay ang Diyos dahil namatay ang katawang tao, mga kapatid. Ang mas malalim na tanong, kung si Kristo ay espiritu at ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang patayin ng tao. Hindi kayang patayin ng tao yun, mga kapatid. Bakit nating sasabihing nawala si Kristo nang mamatay si Jesus? Isang malaking mali yan na paniniwala sa buong sanglibutan, mga kapatid. Yes, tama. Opo, amen. Naintindihan ba natin, mga kapatid? At kung si Satanas na itinuturing na espiritu ay patuloy na kumikilo sa mga tao, bakit ang Kristo na higit na makapangyarihan ay pinalagay ng maraming tao sa buong mundo na namatay, nawala, at kailangan pang hintaying bumalik? Napakalaking panluloko nito sa mundo, kapatid na Rico. Yes, opo, ganun. Naintindihan ba, mga kapatid? Yes. Sinabi sa Mateo 28:20, kapatid na Rico, pasuyo. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Kapatid na Rico, bakit ka maghihintay bumalik? Kapatid na Rico, sinasabi na nga, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Mga kapatid, bakit mo iisipin ngayon na babalik pa lang? Kapatid na Rico, pag babalik, kapatid na Rico, uugatin mo yon. Babalik ka ngayon, kapatid na Rico, saan? Umalis, di wala. Ganun po. Bakit inihintay bumalik? Wala nga. Ganun po. Sinasabi nga, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Naintindihan ba, mga kapatid? Kaya ang Kristo ay hindi dapat ilarawang isang espiritong tuluyang nawala sa mga taong sumusunod sa Diyos. Ang kanyang katwiran, aral at espiritu nahahayag sa buhay ng tao, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tandaan natin, huwag paghaluin ng tao at ang espiritu. Ang taong si Jesus ay may katawang maaaring masugatan.
dumugo at mamatay, mga kapatid. Ang Kristo sa pananaw na ito ay Espiritu mula sa Diyos at hindi dapat ituring na namatay dahil lamang namatay ang katawang kanyang pinananahanan. Kapatid na Rico, si Satanas man, kapatid na Rico, nanahan sa unang taong nilikha ng Diyos. Diba, kapatid na Rico? Yes, opo, nanahan siya. O nung mamatay si Adan at Eva, ba't hindi namatay si Satanas? Itong mga gagong ito. Alam mo, kapatid na Rico, aamin ka bang niloko ka ng mahabang panahon? Yes, opo. Papaloko ka pa ba ulit, mga kapatid na Rico, sa mga gagong ito? Palagi ko po, hindi na. Ikaw, kapatid na John, papaloko ka pa? Hindi na po. Nabuksan na ang katotohanan. Ayun, mga kapatid, ang namatay ay ang katawan ni Jesus. Hindi namatay ang Diyos. Hindi namatay ng pako ang Espiritu. Hindi napatay ng pako ang Espiritu. Kaya ang pinakamahalagang pagkakaiba ito, si Jesus ay tao, si Kristo ay Espiritu. Ang tao ay maaaring mamatay, ang Diyos ay walang kamatayan. At kung ang Kristo ay tunay na mula sa Diyos, hindi siya mas mahina kaysa kay Satanas, na para bang si Satanas ay nakapanatili. Samantalang ang Kristo na sugong tagapagligtas para iligtas ang mga tao ng Diyos, kapatid na Rico. Nangyari, namatay ang Kristo, unfair yan sa Ama. Yes. Napakawalang hiyang paniniwala na yan. Tama po. Ano, kapatid na Diyon, naghahantay ka pa bang bumalik ang Kristo? Hindi na po. Wala po pa pala talagang babalik. Nananatili siyang kasama natin. Yes! Amen! Mga kapatid! Salamat po sa Diyos. Ang katawan ay maaaring patayin, pero ang katotohanan at Espiritu ng Diyos ay hindi mamamatay. Di ba? Hindi mamamatay, hindi mapapatayan ng sino mang tao, mga kapatid. Amen. Di ba? Kahit si Satanas man, mapapatay niya ang Diyos Hindi rin. na Espiritu. Hindi rin. Si Satanas nga, kapatid na rin ko, hindi niya kayang gawin yun. Tama, opo. Tao pa, mapapatay ang Diyos. Kagaguhan! Gago lang ang naniniwala dyan. Yun ang masasabi, kapatid na rin. Tama po. Opo. Diba? Ganon, mga kapatid? Yes. Yan ang sagot, kapatid na John. Di maano? Sa iyong katanungan ayon sa revelation po ng Diyos. Meron po ba kayong follow-up question, kapatid na John? Di maano? Batay sa iyong katanungan po. Pa-mute po, kapatid na June. Wala pong boses. Wala pong boses. Wala po kayong boses, kapatid na June. Ayun. Abo, ayun, nasagot po ng maayos, lapat na lapat. Lalong tumibay, lalong luminaw. Ang Opo. masasabi ko, yung bahagi ko, yung time na na-consume ko, pwede bang putulin? Ipahingi ng kopya, ikakalat ko sa buong mundo para magising naman. Kaawaan ko yung kaibigan ko, kamag-anak ko, kapwa-tao na hanggang sa ngayon, nakahilig talaga sa ganong maling paniniwala. Opo, kapatid na John. Pwedeng-pwede po. Opo. Ayan, narinig po yan ng ating technical team. Sige po, kapatid na John. Salamat po sa Diyos. Mga kapatid, at mga kapatid, puntahan na po natin kaagad. May natitira pa tayong kaunting oras, mga kapatid, para sa isa pang katanungan. Puntahan na po natin kaagad kasi parang connected din ito, mga kapatid. Yes, Diba po. sa tanong ni kapatid na na ni June, di maano. Diba? Sige po, puntahan na po natin kaagad yung ikatlong magtatanong. Sige, kapatid na Rico, pasuyo. Yes po, at puntahan naman natin sa Nagcarlan, Laguna. Naroon po ang kapatid na Mary Joyce Ponte. Sige po, kapatid na Mary Joyce, ano po ang inyong katanungan? Gandang araw po mga kapatid.
Sige, kapatid na Mary Joyce. So, ano po nga, sinabi ko lang po na sa Bulacan po ako ngayon. Sige po. So, ang tanong ko po, saan po nanggaling ang pangalan Kristo? At sino ang nagbigay para tawagin ang anak ng Diyos na Kristo? Yan po yung katanungan. Ayun, mga kapatid. Napakagandang katanungan. Di ba? Alam nyo, mga kapatid, yan din yung ano ko noon pa eh. Di ba? Katanungan ko din. Kasi tinatawag nga, di ba? Ang ama, binibigyan ng pangalan. Eh, wala namang nanganak sa ama, di ba, mga kapatid? Ganun po. Oo. Ngayon naman, di ba, yung anak ng Diyos na espiritu, gaya ng ama, kapatid na Rico. Di ba? Papaano siyang tinawag na Kristo? Paano? Mga kapatid, di ba? Yan po ang sasagutin sa awat tulong ng Diyos, mga kapatid, ayon sa revelation ng Diyos, kapatid na Mary Joyce. Eto, kapatid na Mary Joyce, makinig po tayo ng mabuti. Ayon sa revelation ng Diyos, mga kapatid, maraming tao ang nakasanayang banggitin ang Hesu Kristo. Di ba ganon, kapatid na Rico? Opo. Na para bang ang Jesus at Kristo ay parihong personal na pangalan. Di ba ganon, mga kapatid? Ganun po. Ngunit kung sisiyasatin natin, mga kapatid, ang pinagmulan ng mga salita, may mahalagang pagkakaiba. Kapatid na Rico, kapatid na Mary Joyce, merong pagkakaiba. Ang Jesus ay pangalan. Pangalan ang Jesus. Samantalang ang Kristo ay isang katawagan o titulo, mga kapatid. Parehas ba yun, kapatid na Rico? Okay ba po yun? Kapatid na Mary Joyce, parehas ba yun pangalan? Pangalan ba ang Kristo? Ha? Pangalan ba yon? Sa pagkakaalam natin, di ba, dati, di ba, mga kapatid? Ikaw, kapatid, sa pagkakaalam mo, pangalan ba ang Kristo? Opo, yun po ang pagkakaalam ko. Pangalan, di ba? Yes po. Ayun. Mga kapatid, ang Jesus, pangalan yun ng tao. Mga kapatid, ang Kristo po ay isang katawagan o titulo. Nakakasunod ba tayo, kapatid na Mary Joyce? Saan nanggagaling ang salitang Kristo? Mga kapatid, ang salitang Kristo ay mula sa salitang Griego, kapatid na Rico, na Christus. Mga kapatid, na ang kahulugan ay ang pinahiran. Ang pinahiran. Ang pinahiran, mga kapatid, yun ang kahulugan. Sa salitang Griego, kapatid na Rico, yung ang pinahiran, Kristo. So, hindi siya pangalan, kapatid na Rico. Naintindihan ba, mga kapatid? Opo. O the anointed one. Mga kapatid, ito ay katumbas ng salitang Hebreo na Mashiach, na pinagmula ng salitang Mesiyas. Mga kapatid, kaya, mga kapatid,
Kaya, Masyak, Mesiyas, ang pinahiran. Sa Hebreo, mga kapatid, Mesiyas. Di ba, mga kapatid? No? Opo. Yan. Masiyak. Yan, Masiyak. Yan ang sa Hebreo. Mesiyas. Mesiyas. Di ba? Ang pinahiran. Pagdadalhin naman natin, kapatid na Rico, ang salitang ang pinahiran, dadalhin naman natin sa salitang Griego, Kristo. Christus. Yan, kapatid na Rico. Opo. Yan, nakakasunod tayo, mga kapatid. Yes po. Christus, di ba, na tinatawag na kinasanayan ng mga tao, kapatid na Rico, na binabanggit na Kristo. Di ba? Pero, hindi siya pangalan kundi ang pinahiran, mga kapatid. Hindi original na personal na pangalan ang Kristo. Ito ay katawagang nagpapahayag ng pagkahirang, mga kapatid. Nakakasunod tayo, mga kapatid. 1:41 ng Juan. Pasuyo, kapatid na Rico. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanya'y sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. Ayun, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. Mga kapatid, malinaw dito na ang Mesiyas at Kristo ay magkatumbas na katawagan, mga kapatid. Sino ang pinagmulan ng pagkahirang, mga kapatid? Ang salitang Kristos ay Griego. Ngunit hindi ibig sabihin na ang mga Griego ang nagbigay ng pagkahirang, mga kapatid. Ang wika ay ginamit lamang upang tawagin at ipahayag ang pinahiran. Kapatid na Mary Joyce, ang pagkahirang ay inuugnay sa Diyos. Basahin natin sa 9:20 ng Lucas, kapatid na Rico. At sinabi niya sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Ayun, ang Kristo ng Diyos, ang Mesiyas ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang Kristo ng Diyos ay mauunawaang ang pinahiran o hinirang ng Diyos. Ayun, kapatid na Rico. Nakakasunod ka ba, kapatid na Mary Joyce? Sino ang hinirang ng Diyos, kapatid na Rico? Si Kristo po. Ang Kristo anak ng Diyos. Ang hinirang. Sino yung anak ng Diyos na hinirang? Yung pinahiran niya po, yung Yung Kristo. pinahiran, mga kapatid. Yung pinahiran. Di ba? Na ang katawagan sa pinahiran, di ba sa Tagalog, kapatid na Rico, ang pinahiran, di ba? Opo. Sa Tagalog. Kung ilalagay natin sa salitang Griego, kapatid na Rico, Christus. Di ba, mga kapatid? Oh. Di ba? Ayun. Nakakasunod ba tayo, mga kapatid? Yes, opo. Ang tao ay maaaring gumamit ng salitang Kristo. Ngunit hindi tao ang pinagmulan ng pagkahirang na tinutukoy ng katawagang ito, kapatid na Mary Joyce.
Sino ang nagpaayag na siya ang Kristo? 16:15 hanggang 17 ng Mateo, kapatid na Rico Paso. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Tuloy mo sa 16, kapatid na Rico. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ayun, mga kapatid, 17, kapatid na Rico. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ayun, maliwanag mga kabatid. Ito mga kabatid, ito ang tanong. Di ba? Datapwat kayo. Ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ang sagot, hindi ipinahayag sa inyo ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ito ang mahalagang katwiran, mga kabatid. Si Pedro ang nagsalita, ngunit ayon sa talata, ang Ama ang pinagmulan ng kapahayagan. Kaya hindi si Pedro ang gumawa sa anak upang maging Kristo. Ipinahayag lamang ni Pedro ang pagkakakilanlang inuugnay sa Ama. Ano naman mga kapatid ang pagkakaiba ng Jesus at Kristo? Dito kailangang maging maingat mga kapatid. Sa wika, Jesus, personal na pangalan. Sa wika mga kapatid personal na pangalan ng Jesus. Kristo, mga kapatid, titulo, katawagan na ang kahulugan, ang anak ng Diyos, mga kapatid, ang bugtong na anak ng Diyos, Ama, ang pinahiran. Sa wika ng Griego, kapatid na Rico, Christos. pero, kapatid na Rico, ang Ibig sabihin, pinahiran. Amen. Opo. Ayun, mga kabatid. Nakasunod ba tayo, mga kabatid? Kaya hindi dapat sabihin na ang salitang Kristo mismo ay nangangahulugang espiritong pumasok sa katawan dahil hindi iyon ang literal na kahulugan ng salitang Gregong Christos. Ang Christos, mga kabatid, ay ang pinahiran. Nakakasunod ba tayo mga kabatid? Ayon sa revelasyon ng Diyos, si Jesus ang taong laman na ginamit sa gawain. Sa doktrinal, mga kapatid, na pag-unawang ito, si Jesus ay ang taong laman, samantalang ang Kristo ay ang pinahiran ng Diyos, na ang gawain at katwiran ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus, mga kapatid. G5 ng Hebreo, pasuyo kapatid. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun, mga kapatid. Di ba, napakalinaw mga kapatid. Dito nakikita ang katwiran tungkol sa katawang inihanda. Kung may katawang inihanda, may pagkakaiba sa pagitan ng katawan at ng layuning gagampanan sa pamamagitan ng katawang iyon, mga kapatid. Napakahalagang talata nito sa usapin, mga kapatid. May Diyos na nagpapahid o naghihirang, mga kapatid. Jesus na tinutukoy sa talata at Espiritu Santo
at kapangyarihan na nakaugnay ng pagkahirang. Kaya hindi dapat paghaluin ang kahulugan ng mga katawagan ng walang pagsisiyasat, mga kapatid. Ang mahalagang talata, ito, Gawa 10:38, mga kapatid. Basahin natin. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya ay pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Ayun, mga kapatid. Sino ang pinahiran, kapatid na Rico? Si Jesus po. Si Kristo, kapatid na Rico. Ay, Hindi oo. si Jesus. Opo. Tama po. Yes po. Kapatid na Rico, sino ang pinahiran? Si Kristo po ang pinahiran. Kapatid na Rico, Diyos. sino pinahiran? Si Kristo po yun. Di ba yung pinahiran, di ba kapatid si Kristo yun? Kapatid na Rico, Opo. di ba ang pinahiran ay Kristo? Mm. Ang Kristo ay pinahiran. Opo. Di ba ganon, kapatid na Rico? Yes po. Ayun, mga kapatid, sino ang pinahiran ng Ama? Si Kristo po. Ang bugtong na anak ang pinahiran, kapatid na Rico. Na kung liliwanagin, sino yon? Si Kristo po sa Si wikang Grego. Kristo. Kapatid na Rico, kaya nakalagay dito, sino ang pinahiran? Si Jesus po eh. Si Jesus. Taga Nazaret. Sino ngayon ang tinawag na Kristo? Si Jesus Di po. si Jesus. Yun, doon nagkamali, kapatid na Rico. Doon nila napaghalo yan, mga kapatid. Opo. Nakasunod ba tayo, mga kapatid? Yes, opo. Awa ng Di ba Panginoon. sa makatuwid bagay, si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya'y pinahira ng Diyos, ng Espiritu Santo, at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo, sapagkat sumasa Kanya ang Diyos. Kanino, kapatid na Rico, sumasa Kanya? Kay Kristo po, yung sa Kay pinahiran. Kristo. Opo. Si Kristo, suma kanino? Doon po kay Jesus. Kay Jesus. Di ba? Yung pinahiran ba si Jesus? Hindi po, Ay, si Kristo doon po. nagkamali ang marami, mga kapatid. Amen. Hindi Opo. nila naintindihan. Ngayon, kapatid na Rico, naintindihan mo na. Panulong po ng Si Panginoon. kapatid na Mary Joyce kaya, naintindihan. Alam mo, kapatid na Rico, parang hirap, no? Yan, no? Naintindihan niyo mga kapatid. Opo. Yan. Parang hirap pero awat tulong ng Diyos, mga kapatid. Alam ko, naiintindihan ninyo, mga kapatid, Amen. ang punto. Diba, mga kapatid? Yes. Diba, yung katawan kinasangkapan, pero ang pinahiran talaga, kapatid na Rico, ang bugtong na anak. Amen. Opo. Diba? Nasa ng Ama, kapatid na Rico. Hindi naman direktang tumatakan yun sa laman, sa katawan. Kapatid na Rico, ang sinugong tatakan sa katawan, si Kristo yung pinahiran Amen. Diba, ang bugtong na anak, kapatid na Rico? Ba't nakalagay dito, kapatid, ang pinahiran si Jesus? Di lumalabas ngayon yung Jesus, si Kristo nga, nagkagulo. Namatay ngayon ang Kristo nila. Tama po. Diba, mga kapatid? Yes. Alam mo, kapatid na Rico, napakahirap i-construct nito, mga kapatid, na mga katwira. Tama po. Pero, magaling talaga ang Diyos, kapatid. Amen. Opo. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Ito, mga kapatid, isang halimbawa, ang salitang hari ay hindi personal na pangalan. Diba? Halimbawa, may tao. Ang pangalan ay Juan at siya ay ginawang hari. Kapatid na Rico. Juan, pangalan. Hari, katawagan o katungkulan. Opo. Diba, mga kapatid? Diba?
Si Jesus, tao, pangalan, kapatid na Rico. Mhm. Di ba? Yung hari, kapatid na Rico. Yung hinirang, kapatid na Rico, ng Diyos, ang bugtong na Ama, Mhm. kapatid na Rico, yun sa kanya binigay ang katungkulan, di ba? Kapatid na Rico? Opo. Mhm. Naintindihan ba mga kabatid? Mhm. Yes, opo. Ayun, mga kabatid, sana nakasunod tayo. Hindi dahil tinawag siyang hari ay iyon na ang kanyang original na personal na pangalan. Mga kabatid, gayon din sa usapin. Jesus, pangalan. Kristo, katawagang nagmula sa Kristus. Sa salitang Griego, mga kapatid. Mhm. Di ba? Opo. Ang pinahiran. Yun, sa Tagalog, ang pinahiran. Ang bugtong na anak ng Diyos. Na pinahiran. Na tinawag, kapatid na Rico, sa wikang Griego, ay Kristus. Hindi ibig sabihin, binigyan ng pangalan ng Griego ang bugtong na anak ng Diyos at tinawag na Kristo, kundi sa wika, kapatid na. Wika lang. Mhm. Opo. Naintindihan ba mga kabatid? Yes, opo. Nasagot na ba, kapatid na Mary Joyce, bakit tinawag na Kristo? Ayun, mga kabatid. Di ba? Ngunit may isa pang talata na dapat harapin ng tapat, mga kabatid. 2:36 ng Gawa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ayun, mga kabatid. Di ba? Mga kabatid, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos ng Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Pinagsama ba, kapatid na Rico? Hindi po dyan magkaiba po eh. Pinaghalo, kapatid na Rico, no? Di ba? Mga kabatid, ang pinahiran, mga kapatid, hindi si Jesus. Kaya nga, kapatid na Rico, di ba, sa pagkakamali, kapatid na Rico, ng mga manunulat, mga kapatid, magkakamali ba ang magsusulat, kapatid na Rico? Magkakamali po. Paano mo nasabi? Pag hindi po naintindihan. Kapatid na Rico, Paano po ba? magkakamali ba ang nagsusulat? Opo, magkakamali. Yung tao ba, kapatid na Rico, na inuutusan ng Diyos na magsulat, kapatid na Rico, Diyos din ba? Hindi po. Ayun. Magkakamali ba, kapatid na Rico? Opo, kasi walang matuwid. Opo. Magkakamali din eh. Tama po. Di ba, mga kapatid? Yes. Nakakasunod ba tayo, kapatid na Rico? Tama po. Mga kapatid, magkakamali din, kapatid na Rico. Kakamali. Tama po. Di ba? Anong ibig sabihin, mga kapatid? Kapatid na Rico, kung magkakamali yung taong nagsusulat, di ba? Pwede ba, kapatid na Rico, yung mababasa mo ngayon sa, ano yan? Pasuyo? Sa 2:36 ng Gawa, kapatid na Rico, pwede bang magkamali ang nagsalin nito? Pwede po. Pwede. Opo. Kapatid na Rico. Yes po. Lumalabas, kapatid na Rico, si Jesus, si Kristo. Ganun po kasi. Diba? Si Kristo, si Jesus. Diba? Magkaiba yun eh, ang pinahiran eh. Diba? Sa salitang Griego, Kristo. Diba? Kapatid na Rico, kung liliwanagin, mga kapatid, yung Kristo, yun yung pinahiran, di ba, kapatid na Rico? Yes po. Yun yung bugtong na anak ng Diyos, Amen. kapatid na Rico. Amen. Opo. Di ba? Natubakan, kapatid na Rico, sa katawan ni Jesus. Di ba, mga kapatid? Amen. Hindi ibig sabihin yung Jesus naging Kristo na. Tama po.
Ano, kapatid na Rico? Opo. Nakakasunod ka ba, kapatid na Rico? Yes, opo. Awa po ng Panginoon. Payag ka ba, kapatid na Rico, si Jesus, si Kristo? Hindi po. Si Kristo, si Jesus. Hindi po. Magkaiba po yun. Magkaiba yun, mga kapatid. Di ba? Maliwanag yan, mga kapatid, na magkaiba talaga yan, kapatid na Rico. Hindi dapat pinaghalo yan, mga kapatid. Kaya lang, kapatid na Rico, alam mo kung saan nanggaling ang kamalian ng pag-iisip ng mga tao, kapatid na Rico? Saan po? Yung mga nagsulat. Opo. Payag ka ba, kapatid na Rico? Opo, sa nagsulat. Nandyan ba si kapatid na Jun Di Maano? Tanungin nga natin siya kung payag siya. Kapatid na Jun Di Maano, payag ka ba? Yung nagsulat, pwedeng magkamali, kapatid na Jun Di Maano. Kasi yung nagsulat, tao yun, hindi naman Diyos yun eh. Wala nga matuwid sa lupa eh. Naggumagawa ng mabuti na hindi nagkakamalit, di nagkakasala. 7:20 ng Ecclesiastes. Na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kasi kung hindi po natin tatanggapin na hindi nagkakamali, kapatid na Rico, parang itinuturing na rin natin, kapatid na Rico, yung mga kinakasangkapan ng Diyos, Diyos na rin na hindi nagkakamali. Kapatid na Rico? Yes po, ganun po. Ayan. Ganun. Kaya nga, kapatid na Rico, sinasabi, di ba? Kapatid na Rico, yan, mga kapatid, makinig tayo ng mabuti. Napakahalagang talata, di ba, nito sa usapin, di ba? May Diyos na di ba, nagpahid o naghihirang, di ba? Jesus na tinutukoy sa talata, di ba? At Espiritu Santo na kapangyarihan na kaugnay ng pagkahirang. Kaya hindi dapat paghaluin, mga kapatid, ang kahulugan ng mga katawagan ng walang pagsisiyasat. Mga kapatid, Yes. di ba? Napakalinaw, mga kapatid. Di ba? Amen. Alam nyo, mga kapatid, kapatid na Rico, babalik ka na naman eh. Pag hindi ka magsisiyasat, kapatid na Rico, babalik ka na naman. Si Jesus, siya yung Kristo. Si Kristo, siya na rin ang Jesus. Nung patayin yung Jesus, kapatid na Rico, namatay na naman ang Kristo. Kaya ang pagkakamali ng buong mundo, paulit-ulit, kapatid na Rico. Tama po, ganun. Di ba, mga kapatid? Yes. Ayan, no? Mga kapatid, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel. Di ba? Na ginawa ng Diyos, ng Panginoon at Kristo, itong si Jesus. Di ba? Na inyong ipinako sa krus. Lalabas yung Jesus, si Kristo na ipinako sa krus. Namatay ngayon ang Diyos. Mali, mga kapatid. Di ba? Mga kapatid, sinasabi rito na ginawa ng Diyos sa Panginoon at si Kristo, itong si Jesus. Mga kapatid, naging Kristo ba, kapatid na Rico? Hindi po. Si Jesus? Hindi po. Siya ba talaga ang pinahiran? Hindi po. Si Kristo po ang pinahiran. Di ba ginawa nga nila yung Kristo, kapatid na Rico, pangalan eh. Ganun po. Di ba, mga kapatid? Pero ang ibig sabihin ng Kristo, pinahiran, mga kapatid. Ang pinahiran, magkaiba yung katawang lupa na si Jesus, na pangalang Jesus, at ang Kristo. Di ba, kung liliwanagin ang pinahiran, ang bugtong na anak ng Diyos, hindi yun si Jesus. Magkaiba yun, mga kapatid. Amen. Opo. Di ba? Itong mga nagsalin, mga nagsulat kasi, kapatid na Rico, sila yung nagsimula ng kaguluhan. Tama po. Hindi maayos, hindi malinaw, mga kapatid. Yes.
Di ba? Kaya kung ipapahayag ang revelasyon na ito, dapat malinaw ang pagkakaiba ng literal na kahulugan ng salita at ng spiritual na interpretasyon. Hindi natin dapat sabihin na ang diksyonaryong kahulugan ng Kristo ay espiritu. Mga kapatid, sapagkat ang Kristos ay pinahiran, mga kapatid. Ang pag-uunawa na ang Kristo ay spiritual at si Jesus ang katawang ginamit ay isa ng doktrinal na pagpapaliwanag na kailangang patunayan sa kabuuan ng mga talata. Ang pinakamalalim na katwiran, mga kapatid, ang pangalang Jesus at ang katawagang Kristo ay hindi pagkakapareho ng uri ng salita. At ang isa, mga kapatid, pangalan. Ang isa ay katawagan ng paghirang, hindi pangalan. Mga kapatid, kaya kapag sinasabing Jesus Kristo, hindi ito dapat agad unawain na para bang Kristo ay apelyido ni Jesus. Ano, mga kapatid? Rico Nagrampa. Ganun, no? Jesus Kristo. Mga kapatid, di ba? Ang diwa ay Jesus. Ang tinutukoy na tao. Kristo ang katawagang, ang pinahiran, ang bugtong na anak ng Diyos na sa sinapupunan ng Ama, mga kapatid, nagkaya ng Ama ang Espiritu, mga kapatid, na tumakan sa katawan ni Jesus. Diba? Ganon, mga kapatid. Amen. At ayon sa revelation ng Diyos, ipinapahayag dito ang katawagang laman ay kasangkapan sa paghahayag ng gawain ng Diyos. Hindi dapat paghaluin ang katawan, ang espiritu, ang pangalan, at ang katawagan, mga kapatid. Nakakasunod, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, saan nanggagaling ang salitang Kristo. Sa Griegong Christos, na nangangahulugang ang pinahiran. Ano ang katumbas dito sa Hebreo? Mesiyak, mga kapatid. Mashiach. Yan, Mashiach. Kapatid Rico. Mesiyas, mga kapatid. Diba? Yeah. Ayun, mga kapatid. Sino ang pinagmulan ng pagkahirang? Ang Diyos ang pinagmulan. Mga kapatid, sino si Jesus? Ayon sa revelation ng Diyos, ipinapahayag dito, si Jesus ang taong laman na ginamit bilang kasangkapan sa paghahayag ng gawain at katwiran ng Diyos. Ano ang Kristo, mga kapatid? Sa literal na kahulugan ng salita, ang Kristo ay ang pinahiran. Sa spiritual na pag-unawa ng revelasyon na ito, mga kapatid, ang katawagang ito ay hindi dapat ipagkamali sa physical na katawan ni Jesus. Mga kapatid. Yes po. Diba? Ayan. Mga kapatid, ang Jesus ay pangalan, mga kapatid. Diba? Pangalan. Diba? Sino yung tinawag na pangalang Jesus, kapatid na Rico? Espiritu ba yun? Hindi po yung katawan. O tao, kapatid na Rico? Opo, yung taong may katawan. Yung katawan, mga kapatid. Ang Kristo, kapatid na Rico, ay katawagan, di ba?
ang pinahiran. Sino yung pinahiran? Si Jesus ba talaga? Hindi. O ang bugtong na anak ng Diyos, kapatid na Ang bugtong na anak po ng Diyos. ayun, mga kabatid. Di ba? Ang salitang Kristo ay galing sa Grego. Ngunit ang pagkahirang na tinutukoy nito, mga kabatid, ay mula sa Diyos. Sino, kabatid na Rico? Walang iba ang bugtong na anak ng Diyos. Na Diyos din, kapatid na Rico. Amen. Opo. Di ba, mga kabatid? Kaya huwag paghaluin ang pangalan, ng katawagan, ng katawan, at ang spiritual na kahulugan. Suriin ang bawat isa ayon sa espiritu at katotohanan, mga kapatid. Ayan, mga kapatid na Mary Joyce, sana nasagot ng maliwanag ang iyong katanungan. Kapatid na Mary Joyce, yan ang sagot sa iyong tanong ayon sa revelation ng Diyos. Meron ka bang follow-up question, kapatid na Mary Joyce? Batay sa iyong katanungan. Wala na po. Salamat po sa Diyos. Ayun, kapatid na Mary Joyce, kung ganon, wala na mga kapatid, overtime na rin tayo ng 24 minuto, mga kapatid. Ayan, so meron pa tayong paghahandaan, mga kapatid, ang ating susunod na gawain ng Diyos, ang ating pong paghahandog ng pagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid. At yan po ay mamaya na po, mga kapatid. Ilang sandali na lang, mga kapatid, tayo'y tutuloy na po sa atin pong muling pagpapasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, meron pa tayong kapatid na Rico, na ika-4, kapatid na Rico. Diba? Kaya lang, mga kapatid, wala na tayong panahon dahil sa ating susunod na gawain. Ito yung tanong, kapatid na Rico, pasuyo ako kung ano yung tanong. Loobin, mga kapatid, gagawin natin yung unang katanungan sa susunod, mga kapatid, kung loloobin ng Panginoon. Sige, kapatid na Rico, ano yung ika-4 sana? Ito po, batayan ba ang sobrang talino at pinakamayamang tao para masabi ang pinakamagandang ugali ay hindi makikita sa pinakamatalinong tao, kundi sa taong natutong magpakumbaba sa gitna ng mga pagsubok? Yan po ang katanungan. Ayun, mga kapatid. Ayun, kapatid na Rico at mga kapatid, gustuhin ko man na ipagpatuloy pa ito, baka maggahol naman tayo sa paghahanda natin, mga kapatid, sa susunod pa nating gawain sa Diyos, mga kapatid. Ipagpaumanhin, mga kapatid, bawat isa, loobin ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang kalooban, ipagpapatuloy po natin ang tinig ng Diyos, mga kapatid, sa susunod na linggo. Hanggang dyan, mga kapatid na June Di Maano, salamat po sa Diyos at sa inyong lahat, mga kapatid. At magpakatibay tayo, mga kapatid, sa ating pong pananampalataya. At kung meron pong mga katanungan, mga kapatid, 24/7, mga kapatid, i-message nyo lang po si kapatid na Rico. Ayun. Kapatid, no? So, hanggang dyan muna, mga kapatid. Ingatan at samahan nawa ang bawat isa. At magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Hanggang dyan po, salamat po sa Diyos. Sige, mga kapatid, sa ating pansamantalang pagtatapos, tayo po muna ay dudulog, mga kapatid, sa ating pong pananalangin. At sama-sama po tayo manikluhod at magpasalamat sa Diyos, mga kapatid. Sige po. Sige po, mga kapatid, at sa aming mga panauhin, kung ang bawat isa po ay nakahanda na, muli, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, minsan pa pong nagpapasalamat kami sa patuloy mong pagbubukas ng
katotohanan sa bawat isa sa amin. Patuloy na pagliliwanag ng aming kaisipan, katotohanan mababaon namin, kakaroon ng magbibigay sa amin ng kapayapaan, kapanatagan sa aming paglaban at pagpapatuloy sa buhay na ito. Hindi man kami karapat-dapat, hamak sa sanglibutan ito. Isa kami sa pinili mo upang maabot ng aming unawa ang mga katwiran na nagmumula po sa iyo. Salamat, Panginoon, sa ganitong pamamaraan. Ito ang magpapatibay, magpapatatag sa bawat isa sa amin, sa aming pagpapatuloy, sa pakikipaglaban sa buhay na ito. Pakialalayan mo lamang po ang bawat isa sa amin. Gabayin sa araw-araw na aming mga paggawa, sapagkat hindi namin magagawa ang mga bagay na ito. Liban na lamang po kung kamay samahan. Salamat po, sumilang ang liwanag sa amin. Isang samahan, nagpapahayag ng katotohanan na hindi ipinahayag ng marami sa nakaraan naming mamumuhay. Salamat po sa kinasangkapan mo, maliit man, ngunit isa sa nagpapaunawa sa pamamagitan mo, naabot ng aming mga unawa ang katotohanang nagmumula po sa iyo. Muli, maraming salamat po, Ama, at patuloy mong akayin ang bawat isa sa amin upang mas lumawak pa ang aming mga pananaw at aming pagkaunawa sa iyong mga katwiran. Mananatili pong sa iyo ang lahat ng karangalan at ang lahat ng kapurihan magpakailan-kailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Aman at Iwanan. Mga kapatid, tanggapin nawa natin ang pagpapala at ang basbas ng Amang nasa mga langit, ang biyaya at ang pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo, patuloy na pangunguna ng banal na Espiritu ang siya nawang sumaating mga puso, magpakailan-kailanman. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat sa Diyos mga kapatid. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang lahat ng kapurihan, magpakailan-kailanman. Hanggang dyan mga kapatid at magandang araw po sa inyong lahat. Isang